Marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. O, unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Ah, yung mga contractors, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. Wala. May mga kasama sila Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, Wala rin. itinuro si Secretary Aminda Pangandaban, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general? You sa Claire Castro, parang, ano ba ito, abogada ba ito? Mentally challenged ito. Kasi, balinto na lahat yung mga statement niya. Kaya, wala ng kredibilidad. Kaya nga ang spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo. No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce. GSIS, siya na nag-a-announce. DSWD, siya na nag-a-announce. Pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala ng kredibilidad eh. Sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko, isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Correct. Pag-usapan natin itong sa tatlong survey, no, nag-trending po itong si BBM dahil sobrang bagsak po sa survey, no? Nung una -3. Ngayon umabot na ng -20 yung ibang survey. Lahat ng survey negative. So ngayon, pag-usapan natin paano nakarating ng negative itong presidenteng Bangag. Kasi first time po ito in the history of the Philippines na ganito po kalalim ang pagbagsak ng isang presidente. So meaning to say, kung sasabihin nyo, yung mga DDS natutuwa dahil bumagsak, hindi kami na, sinabi nila ng mga itong mga loyalista, mga dilawan, tuwang-tuwa yung mga DDS kasi bumagsak si Bongbong Marcos. Actually, sa totoo lang, hindi kami natutuwa na bumagsak ang kanyang rating. In the first place, apektado tayo lahat niyan. 'Di ba? Yung pagbagsak ni BBM, apektado lahat niyan. At kung i-blame ninyo ang mga DDS, kaming mga vloggers, kung ididiin ninyo kami na kami ang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, nakakatawa kayo. Ang pinakadahilan na bumagsak siya is sarili niyang mga ginagawa. Walang iba. Bakit naman kami nyo i-blame na kami lamang po ay nag-criticize kung ano yung mga kapalpakan niya? Hindi naman kami na gumagawa ng fake news. So yung pagbagsak ni BBM, walang ibang sisisihin yan kundi siya. Tapos mag-cabinet revamp siya para magmukha na may kasalanan na yung mga cabinet ni BBM, palitan na yan para tataas ang rating ni BBM. Hindi. Siya ang may gawa. Siya ang leader. Siya dapat ang masunod sa kanyang gusto. Ang itong mga gabinete na ito, susunod lamang ito kung ano ang utos ng presidente. 'Di ba? So, tapos ngayon, usap-usapan na naman ang itong ibalik na naman ang impeachment trial laban dito kay VP Sara because pwede na naman silang mag-file ngayong February, no? After February 6 yata 'yon. Pwede na silang mag-file, no? February 6 or after February 6. Ito, binubugbog ninyo ng binubugbog itong si VP Sara. Yan ang pinakaunang dahilan bakit bumagsak kayo sa rating. The opposite of Bongbong Marcos rating, si VP Sara. Sobrang taas po ang rating ni VP Sara. Hindi pa ba kayo naniniwala?
Hindi nyo pa rin ba tanggap dahil lang galit kayo sa tao? Kakasuhan nyo ng impeachment na wala naman kayong proof? Wala naman kayong ebidensya? Hindi po ganyan. Ang taong bayan, bago yan magalit kay BP Sara, magpakita muna kayo ng ebidensya. Kahit ibato nyo pa ng ibato na may kasalanan si BP Sara, magnanakaw si BP Sara, kung ano-anong mga may kabit si BP Sara, kung ano-ano na binabato, may madriyaga na self-confessed bagman si BP Sara, tumatanggap si BP Sara ng pera na galing sa Pogo, sa mga drug lords. Walang maniniwala na taong bayan dyan hanggat wala kayong ebidensya. Pero itong presidente natin, kahit anong pagtampak niya sa panakip butas sa lahat ng mga maniniwala talaga ang taong bayan kasi nagresulta. Okay? Nagresulta eh. Bumagsak yung ekonomiya natin. Harap-harapan yung mga congressman na nagnakaw na hindi nakulong, walang isang nakulong. Paano hindi bababa yung rating? 'Di ba? Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? Pero guys, bago natin itutuloy itong ating usapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so panoorin muna natin itong si Mike Defensor na bakit bumagsak ang survey ni Bongbong Marcos. Sa lahat ng survey, bumagsak siya. Ano ba ang pinakadahilan? Ito, pakinggan po natin itong si dating Congressman Mike Defensor. Okay? Sir Mike, pasok. Marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractor, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general. Diba? So unfair po, ganyan po kabangag ang administrasyon. Pati general na nagsasabi ng totoo, hinuhuli nila. Sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds, and alam mo, Admar, MJ, ang isa rin sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan, ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsona ang presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura. Lalo tigit ang
ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita dun sa national budget noong 2024 para dun sa sinasabi nating mga irigasyon. So, ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irice. Sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget, ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So, ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan, sana naman to pupunta. So, ito, Admar MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hanggat hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference, di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales. Tapos ngayon, i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa ring unprogram dyan, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero sa may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas. Proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya yung kagaya po ng sabi kinaltasan po Kong Mike. Ito po yung pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kung minsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba? Katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo. At syempre, dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assisted projects, yung binanggit mo nga, no, yung sa Mindanao Railway. Nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assisted projects, yung mga Korean na mga train, rolling stocks na inilagay nila. Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam, no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo. Pero yung Vietnam, talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama doon sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA, for example, sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagyan ng pondo ng gobyerno, lagay din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang nakasakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. As per Senadora Amy, from 121.5 billion pesos, bumagsak daw sa 49.2 billion pesos yung foreign assisted transport projects. Kasama na dyan yung Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Totoo po ba, Kong Mike, na kung ang isang proyekto, malaking proyekto like mga foreign assisted project,
mahirapan ang sino man na magtongpats dito. Kaya siguro hindi appealing sa kanila ang ganitong klase ng proyekto. Actually, at Mario, yun ang sasabihin ko kasi ang mga foreign assisted projects, more than usual, may mga qualifications sa mga kontraktor. Yun talaga marunong, yun talaga magagaling. And of course, meron silang bidding parameters tungkol dyan. Meron silang tinatawag na terms of reference para kung sino yung pwedeng manalo. Hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang kontraktor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Pag nagkaroon naman ng subcontractor sa mga proyektong yan, for example, ginawa kunyari ng isang kumpanya ng Hapon, nagkaroon ng mga subcontractor ng mga Pilipino, again, ang mga kinukuha niyan, yung mga top-rated at saka qualified contractors. Kaya syempre, yung mga qualified naman, ayaw din naman yung papayag sa mga usapan na mga 20%, 30% na masasakripisyo yung proyekto. Kaya tama ka, Mar, yan talaga. Para sa akin, Pero itong administrasyon na ito, mahilig sa 20%. Di ba? Pero yung mga foreigners, hindi seryoso yan sila magtrabaho di ba parang sinasabi nung napanood ko yung isang negosyante, sabi niya, alam mo, sabi niya yung corruption, nangyayari naman yan sa buong mundo. Nangyayari yan, sabi niya, sa China, sa Korea, sa Japan, di ba? Sabi niya, ganito yung nangyayari. May mga talagang hindi maiwasan. Pero sabi niya, yung mga kailangan nilang isagawang proyekto at yung mga kailangan nilang gawing mga programa, ginagawa nila, number 1. Number 2, yung mga usapan na 20%, 25% na nakita natin na binabanggit ng Saldico, hindi nangyari yung ganoon. Kasi nga, pag ginawa mo ang isang proyekto na 25% humingi ka doon sa proponent, pagkatapos may sinasabi pa silang pass-through, kung saang distrito dadaan, maglalagay ka pa. May babayaran ka na taxes sa proyekto. May babayaran ka ng mga bidding requirements. May mga babayaran ka na kung ano-ano pa. Umaabot na siguro more or less na 60%, 55 to 60% ang perang lumabas na hindi nagamit sa tamang proyekto, sa tamang programa. 40% na lang ang talagang magagawa. Kaya nga naging naging maganda sa kanilang apila ng flood control kasi akala nila malulusutan nila. Dahil nga mahirap mag-audit ng isang flood control project. Kaya siguro yung mga contractors, kung ganyan kalaki ang hinihingi, yung krisis na kinaharap natin ng administrasyon. Dahil yan, naprubahan niya, yun ang kanyang budget at programa para sa ating gobyerno, polisiya ng ating bansa. Ang mabigat pa dyan, yung pag-release ng pondo. Dadaanan naman sa kanila yan. Ano ba yung kailangan? Kaya nga, madalas kong sinasabi, Admar, talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman. Kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di mo mong i-release. Ang kaso nakita natin mas nauna pa atang na-release yung mga unprogram funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan. Opo, Kong Mike, good evening. Si MJ po ito. Sir, dito po tayo sa nangyari kay former o retired General Romy Poquis. Pag-usapan po natin. Ito naman, pag-usapan natin itong si General Poquis, na nagsasalita lamang dito sa mga corrupt na mga officials. Pero siya pa yung hinuli, di ba? Grabe. Patay na yung freedom of expression sa Pilipinas. Ay nako. Yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng armed forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo nang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control
corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, Wala rin. itinuro si Secretary Aminda Pangandaban, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Walang kaso. Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Hindi ako andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Correct. Eh wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, Imagine that one, ang isang tao na nagsasalita against the corruption, yun pa yung kinukulong. Pero yung mga kurakot sa gobyerno, ni isa walang nakulong. Maganda. Ang saya-saya nila. for sa mga PMA. Grabe talaga. Medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no, ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, eh hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao, ay yung korupsyon. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, eh kailangan talaga, illegal, sedition, at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalukuhan yan. In fact, pwede mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM resign na sinasabi, sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan na patalsikin mo na gamitan mo ng Correct. ng karahasan na mag-armas tayo, yan masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya na ang sinasabi niya hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari kasama siya at sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign. Alright. Para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. Correct. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27.
If I'm not mistaken, 51 ang galit, 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyado yung figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una, negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Lahat Ito talaga negative. tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoy ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyayari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no? Yung ginagawa ninyo, MJ at Mar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talagang nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, batay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng Correct. gobyerno. Opo, pero mukhang napaka-passive kong ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may, kahit nga lang na i-issue yung kanilang mga opisyal, sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung may harap-harapan na pagnanakaw sa kaban ng bayan, sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan o trilyon total. Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project. Talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero ako naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako'y may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organisayin ng tama, kailangan lang talagang hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press ko na aking nakarang araw, abay may mga panawagan na si Manong Chabit Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68 si McCoy, 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31 bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hindi hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang at marin sa PhilHealth yung binanggit ni Attorney Trixie. Alam mo, yung PhilHealth kasi nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim ni kay President Ramos. Pagkatapos niyan kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon, ang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa niyang universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera na pang-contribute, ang gobyerno na ang magbabayad para maging universal healthcare program, pangkalahatan. So yung pondong kinuha sa PhilHealth, pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-ahalo eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Admar, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin?
So ginalaw nila yung perang yun at sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung Kasi para yun sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero kinuha nila kasi gumawa ng proyekto. Tapos nakaw na naman. pera na yun. Parang ganun na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. Mm. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Kong Mike, yung mga dissenting opinion ng mga Associate Justice, nagbanggit nga sila na itong unprogrammed funds ay unconstitutional. Yet meron pa rin po dito sa 2026. Nakikita nyo po ba na malakas ang possible na magiging hatak nito kung may mag-question nito sa Korte Suprema? And at the same time, napapanahon na rin ba na dapat ay magkaroon na rin po ng desisyon ang Korte Suprema kasi kinestyon din yung 2025 na budget, no? Naalala nga natin bago pa makulong si former President Rodrigo Duterte, kabilang po ito sa kanyang kinwestiyon po, Kong Mike. Yes, alam mo, Admar, ako papalalimin ko ng konti ang usapan dyan. Kasi para sa akin, ang National Infrastructure Program, ginagawa yan, katulong ang NEDA, katulong ang iba't ibang departamento, tapos sinasabi nila kung ano yung mga programang kailangan natin. Ang ginawa ngayon ng DPWH, hindi na nagtatrabaho, hindi na nila ginagawa kung ano ba yung kailangan ng mga programa para ayusin yung National Infrastructure Program. Ang sinasabi na lang niya sa mga congressmen, oy, magsabit kayo, meron kayong tigda 2 bilyon. Sa akin, mali na kaagad yung prosesong yun. Kini-question ko kaagad yun at tingin ko kailangan questionin yun sa Korte Suprema. Paano ba talaga ginawa ang prosesong ito? Ang pangalawang binanggit mo yung unprogrammed funds, tama yun. Kailangan din natin to na questionin. Bakit na naman nagkaroon ng unprogrammed funds? Ano na naman ang batayan dyan? Diba? At diba, as I've mentioned, ang konsepto nga niyan, pagka may extra kang pondo, doon mo ilalagay, as of now, nasa negative tayo eh. So, paano naman ginawa yon? Pangatlo, yung mga foreign assisted projects. Sa tingin ko, dapat reinstated yung mga programang yun. Kasi yung mga foreign assisted projects, patagal na pag-aaral yun. Ginawa ng bawat departamento yun, inayos nilang lahat, tapos sinumite para magkaroon ng pondo at ayusin yung pagbibigay ng pondo at pagtulong sa atin. For example, nung sa DNR ako, sabi nung may ginawa na foreign assisted project na ang tagal na pag-aaral, almost 1 year, more than 1 year pa ata pag-aaral na yon, na para doon sa clean air. So kailangan natin ng mga equipment, kailangan natin ng mga kung ano-anong pang-monitor. So nagkaroon tayo ng foreign assisted program. And if I'm not mistaken, that program before was with Australia. So sila yung nagpondo doon, nagkaroon tayo ng counterpart. Isipin mo, hininto mo na lang lahat yung programang yun, no? Ibig sabihin sa ngayon, itong mga foreign assisted, ang sama dahil ito nga yung nakitang kailangan ng ating bansa, kailangan ng ating bayan. Kong Mike, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi sa uulit. Ayan, so I think itong si dating Congressman Mike Defensor ay na-explain niya ng mabuti, di ba? Maraming mga instances na itong gobyernong ito ay namalaya ng taong bayan na medyo marami pong sablay na mga ginawa. Especially, nabanggit niya, PhilHealth, di ba? Nagpupondo ang bawat isang Pilipino. Nagpupondo tayo. Hindi po maganda na kukunin nila. 60 billion yung kinuha nila para gagamitin raw ito sa mga bagay na kulang sa mga proyekto, ganun, ganyan. Yung 60 billion na yan, malaki na yan para
itulong sa mga kababayan natin yung may sakit, no? Ika nga, sabi nila, hindi namamatay ang mga Pilipino dahil sa sakit. Namamatay sila dahil wala silang pambayad sa hospital. At yung 60 billion na yan na kinuha nila, malaki na yun, di ba? Maganda yung explanation ni Sir Mike at pati yung mga surveys na bumagsak talaga. Ewan ko na lang kung mapapansin yan ng Malacanang kasi passive yan sila eh. Parang ayaw na nilang maniniwala sa survey. Lahat siguro ng survey, SWS, Publico Survey at ano pa dyan, negative si BBM. Ito naman, panoorin naman natin itong pahayag nitong si Jay Sonza, no? Batikang Broadcasters na pinag-usapan dito ang impeachment ni VP Sara na bubuhayin na naman nila. Alam naman natin, ang pinakapulot dulo niyan, pamumulitik ka na naman yan. Kasi ayaw nila na tatakbo si VP Sara sa 2028. Okay? At alam na natin, yung impeachment trial na, yung impeachment na yan na isinusulong nila, walang ibang script yan sa Malacanang. Kahit i-deny nila pa ng i-deny, script yan ng Malacanang. Ito, panoorin natin si Sir Jay Sonza. Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday eh. Nagtatrabaho siya pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal. Di ba? Banat sila ng banat kay BP Sara kung anong kasalanan ibinigay nila kay BP Sara. Sa tingin nyo, ang taong bayan maaawa sa kay BBM? Hindi, maaawa kay BP Sara. Impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang giit po ni Yusek Castro na yung pagsasampa daw ng impeachment complaint ng anumang grupo, hindi raw po saklaw o sakop ng Pangulo. Walang napag-uusapan daw sa anumang meeting patungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Ang tugon daw ng Pangulo sa lahat, para sa lahat, ang dapat managot ay dapat managot. Yun lang po, no? So, kumbaga, tingnan natin yung consistency po. Kasi, tinanong din siya ulit na... tinanong din siya ulit po. Opo, Manong Jay? Baka maitbulaga sila na akala nila yung kaliwa magpapile ng impeachment laban kay Inday. Sila pala ang papile ng impeachment. Opo. Tingnan lang natin, Manong Jay, yung consistency ng kanilang mga... Matagal na rin nilang sinasabi ito na hindi daw sakop ng Pangulo. Bagamat meron ding unang pahayag ang Pangulo na hindi daw makakabuti nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito, tinanong ulit siya ng media sa press briefing kahapon na baka pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara na maiwasan ulit yung ganoong pangyayari since ang impeachment laban kay VP Sara last year ay failure of impeachment. Pero sumagot itong si Yusek Castro, failure of impeachment. On our part, we cannot say that it is a failure of impeachment. Sinagot ulit niya na akala ko ba walang pero meron silang komento rin patungkol dito sa impeachment, Manong Jay. So anong basa mo rito? Alam mo, kuminsan pag pinapakinggan, hindi kuminsan, madalas, itong mga huling araw, pag pinapakinggan ko si Yusek Claire Castro, parang, ano ba ito, abogada ba ito? Mentally challenged ito. Kasi, balintuna ay lahat yung mga statement niya. Kaya, wala ng kredibilidad. Kaya nga yung spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo.
No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce, GSIS, siya na nag-a-announce, DSWD, siya na nag-a-announce, pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala Correct. nang kredibilidad eh. Sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko, isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Correct. Oh. So, when Claire speaks, yung kabila na ang paniwalaan mo kasi malabo ito. Ganun. So, mahirap pag meron kang spokesperson na prejudge na ng publiko. Parang pinagtatawanan na nga ng publiko eh. Correct. Oo. Opo. Sir Jay, huli na lang, kung malakas po yung umuugong na mga balitang bubuhayin muli itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, possible ba na meron Bubuhayin ding yan. impeachment Bubuhayin laban kay talaga PBBM? nila. Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday, eh. Nagtatrabaho siya, pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal, no? Ngayon, magpapile ba sila? Certainly mayroong ipapile yan. Kahit na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. They will not abandon that, no? Pero Sir Jay, Ngayon, ang dapat maghandaan nila, and I'm sure it will come, with this recent development, na yung kalyado nila, o kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Franz Castro, yung binayaran nila para dutin si Inday, baka sila kanila na bumalik ngayon. At sila na ang dutin, no? At sila na, and I will not be surprised if the progressive group will file an impeachment complaint against President Marcos. sa tingin po ninyo, uusad po yan kung meron pong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihahain this year? Depende yan. Kasi kung magkakaroon ng realignment of forces, sabi nga ni Admar kanina, yung redirection, political redirection, kung ako congressman, at tingin ko mukhang, ng tawag to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito, lame duck na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. And hindi ko inaalis yan sa marami, the greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila many times. Noong EDSA Revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagbaliktaran na sila Joe de Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganun din nung kay ERAP, di ba? Hindi pa nakakatawid ng Pasig River si ERAP, bumaliktad na sina Angara, sina lahat, Sakit ng Pilipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. So, huwag pakakatiyak si Marcos because number one, especially now, unless yung mga hinugot na budget dyan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang-jukebox nila sa mga congressman, makalumusot yung impeachment ni Inday. Pero I doubt it. Because right now, what I see, from a political vantage point, they are already changing gears, Jake. At hindi ako anong tawag nito? Nakikinig, nanonood yan Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, merong kang ginalit na mga general. Merong mga expose na mga political kingmakers. Like Chavit, you have to consider this development.
meron kang focus factor, meron kang Chavit factor, meron kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao, si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Di ba? Oh. So, itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung saan papunta, Jade at Mara. Kaya tama itong sinabi ni Jay Sonza na itong administrasyong Marcos, wag masyadong magkampante kayo, no? Kasi biglaan 'yan eh. Pwedeng maganda pa kayo ngayon, no? Okay pa yung politika ninyo ngayon, okay pa yung administrasyon ngayon. Yung hindi mo pala alam, yung mga nakapalibot sa inyo, BBM, tratrahido rin ka. Kagaya ng nangyari kay Erap Estrada. Di ba? Wag sila masyadong magkampante kasi hindi sa lahat ng panahon sila yung nasa taas. Umiikot po ang mundo. Remember that. Okay? Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo doon sa mga statements ni Jason Zap? Naniniwala ba kayong there will come a time na babagsak rin itong si BBM at tataas na naman itong si former President Duterte? Paki-like, paki-share itong video na ito guys para kakalat ito sa taong bayan, and sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.